Hi guys! So, ipapakita ko naman sa inyo ngayon yung travel namin sa sleeper train. Nandito na kami ngayon sa Laogai train station ng 8 p.m. But our schedule for departure is 9:30 p.m. So, itong van na to guys, na naghatid sa amin dito sa Laogai ay nirecommend ng hotel staff. And we paid for rental ng 850,000 Vietnamese dong or 1,850 pesos. And we traveled for an hour. Guys, tignan nyo yung sasakyan, malaki to. And maluwag pa kaming 7, pati mga luggages namin. So, sulit talaga. If you want, meron din naman mga bus na maghahatid sa inyo dito sa Laogai train station. But hindi ko alam kung anong oras yung biyahe nila. So, mas maigi rin sa amin na mag-rent na lang ng ganyang van, ganyang kalaki, kasi grupo kami. So, mas magiging sulit. And guys, ito nga palang train ticket namin ay binook ko na before pa ng travel namin sa Vietnam sa Klook for 1,950 pesos per head. So, hinahanap ko nga pala dito guys kung saan ko pwedeng ipapalit yung voucher para sa ticket ng train. Pero wala pala dun sa train station, kundi tatawid pa ako. Dito pala siya sa may coffee shop. Dito sa may building na to siya ipapapalit. Okay, so dyan ako tinuro nung mga staff na nando sa train station. Pumasok lang ako dyan sa loob at sinabi ko for Klook booking. So, binigay na nila sa akin yung ticket. Nakuha ko na yung ticket namin. Ayan. Bali, 7 tickets yan. Ayan yung reference code ng Klook. So, 9:30 daw alis yung train. Ito yung train namin, bale. Okay, so babalik na ako ulit doon guys sa train station para, yon mabigay ko na yung ticket din sa kanila. So, lakad pa ako. So guys, bale napuno namin yung 2 kwarto. So kung makikita nyo dyan, 4 bed siya, up and down. So 4 na tao yung kasya sa 1 kwarto. Tapos doon naman sa amin, ganun din, same lang yung beds, up and down. Nagkataon lang wala na kaming naging kasama. Akala nga namin meron pang magiging extra person doon na kasama namin, pero hindi na. Solo lang naming 3. So, si Kyle, si Marlon, tsaka ako doon sa kabilang room. Tapos, dito na silang 4. Sila Lance, Sherwin, si Steph, at tsaka si Siron. Tapos, guys, huwag kayong mag-worry dun sa mga luggages nyo. Kasi meron din talagang lalagyanan para sa mga luggages sa taas. Sobrang elegant and vintage ang atake sa akin itong train na to. And very cozy. Ang sarap ng tulog talaga namin dyan. And para na lang siyang talagang hotel room or para kayo nasa cabin sa cruise. Parang ganyan. And may kasama siyang bottled waters, crackers, and even bedroom sleepers. Guys, kung makikita nyo yung luggage, ayan o, hindi siya kasya sa ilalim. And sobra kasi talaga yung maleta namin na dami. Ang kasya lang dun sa taas is yung mga hand carry na luggages. Okay, so pagka malaki yung luggage nyo yan, ganyan lang siya, nandyan lang siya sa baba. Tapos kita nyo no, may sabitan pa siya doon. Nalalak yan may lock din yung room na yan if ayaw yung magpa-istorbo. And yes, na-off yung lights para dun sa mga gustong matulog ng talagang madilim. And meron ding mga reading lights dyan. So, ang ganda nga parang hotel room talaga. Ayun guys, nakita nyo yung lalagyanan sa itaas. Meron siya talagang space for luggages ninyo and travel bags. And even yung blankets para siyang duvet, makapal siya.
Ayan guys, ganyan naman yung hallway niya. O, pag naiinip ka sa room mo, pwede kang lumabas at mag-stare ka lang dyan sa window. Tapos, ayan, meron siyang lavatory. Pwede ka dyan maghilamos, mag-toothbrush. See? Napaka-elegant ng dating eh. Anyway guys, so 9:30 nga eksakto nag-depart yung train. Hindi nga namin naramdaman na umaandar na pala. So, this will take 6 hours to 7 hours. Basta, dumating kami niyan ng Hanoi. Hindi namin namalayan kasi sobrang sarap ng tulog namin. But actually ang downside niya, maingay siya kasi train siya eh. So, mararamdaman mo yung yugyog, yung ingay ng steam ng train. Pero for some reason, siguro sa sobrang pagod namin, na adventure sa Sapa, ang sarap ng tulog namin. Tapos yun nga, ginising na lang kami ng hatid ng coffee sa amin yan. And yun na nga daw na dumating na kami ng Hanoi. Parang bitin nga. And to be honest guys, sa lahat ng experience ko dito sa Vietnam, parang para sa akin, ito yung memorable. Hindi ko alam, pero parang nasa other dimension ako eh, dito sa lugar na to, dito sa train na to. Kakaiba kasi, ewan ko, first time ka talagang makasakay ng ganyan kaganda na tulugan, tapos umaandar yung, diba? Para kasi ang dating ng setting is European. So talaga unforgettable sa akin to. Ito yung best part para sa akin sa Hanoi. Sabi nga nila, no, it's not the destination but the journey. So exactly ito yung nangyari nung time na yan. And guys, if you'll ask me kung alin ang mas okay sa akin, kung yung bus ba or yung train, of course, no doubt, itong train. Kasi nga meron siyang toilet, meron siyang lavatory, napaka-comfortable mo, meron kang ganyang tulugan, aircon yan. Sa bus naman, okay din. Actually, shorter ang trip doon and mas mura siya. The only cons is wala siyang toilet. So, aasa ka lang talaga dun sa dalawang stopover nila. Kaya lang, buti na lang, napagpalit ko sila. Supposedly, dapat yung train ang papunta ng Sapa. Kaya lang naisip ko, pagdating namin ng 5 in the morning ng Sapa, wala kaming hotel. Sobrang aga namin, so we will have to wait ng check-in time ng around 12 to 2. 'Di ba? Ito naman, nung dumating na kami, so yan, Hanoi na ito guys. Beforehand pa lang, nag-book na ako ng Airbnb na condo. And super mura lang niya guys. Nabook ko lang tong condo na to for like 2,528.67. Guys, i-post ko dito yung name ng host tsaka yung mismong page niya sa Airbnb para makita nyo. Kasi tignan nyo ilibot ko kayo, i-tour ko kayo dito sa condo. Kita nyo, high-tech oh. And 3 bedroom to guys, so kasyang-kasya kaming 7. Tapos nakita nyo yung kitchen kung gaano kalinis, kung gaano ka-modern. Nanghinaya nga kami kasi halos di namin tututulugan. So, dumating kami dyan almost 6:30 na. Magpapahinga lang kami kasi parang bitin yung tulog namin. Tapos around 7 o'clock, kailangan na rin namin pumunta ng airport. So, technically, talagang pahinga lang yung ginawa namin dyan. Nag-nap kami, dyan na kami nag-lunch, and merong convenience store sa baba. Kita nyo guys, may washing machine pa. Kaya ang ginawa namin dyan, lahat ng marumi namin, nilabahan na namin while nandyan kami. Para at least yung dala namin malinis na halos lahat. Tapos ito yung amazing, napakaganda nung nila, master's bathroom. May sauna. Tapos ang ganda ng bathtub, overlooking dun sa river and community kasi nasa loob to ng malaking village. So, ayan, nakahiwalay pa yung shower nila. O diba, overlooking. So, syempre, pag naliligo naman tayo dyan, tatakpan na lang natin ng curtain. May curtain naman, tapos may river siya dun, no? Diba, talagang ang ganda, sobrang relaxing. Sabi nga namin, babalikan namin to pag bumalik kami ng Vietnam, dito kami. But guys, the downside of this, yung location niya, wala siya dun sa Old Quarter District. In fact, pag nag-check ka ng Grab food, walang lumalabas kasi hindi na inaabot ng Grab. So, itong location na to guys, just to mind you, this is 30 minutes away from Hanoi. So, hindi naman talaga siya ganun kalayo. Kaya lang, wala lang siya dun sa capital. Or dun sa parang city district. And this is located at Vang Giang District of Vietnam. And kudos dun sa host namin kasi pinayagan kaming mag-check-in talaga ng ganun kaaga, like 6:30 AM. Unlike if sa mga hotels ka, you really have to wait for the check-in time like mga between 12 to 2 PM. Also guys, nabanggit ko nga yung convenience store sa baba, halos lahat kumpleto dun. Mini grocery, and meron din siyang banh mi, nagtitinda din sila ng rice meals doon.
wala ka nang hihingin, okay na dito. Kung gusto mo lang talaga mag-relax, ayaw mo ng hustle and bustle sa city, dito ka mag-stay, dito sa Vang Giang District ng Vietnam. So ayan guys, kasi gusto ko nang mamadali na matuyo yung mga damit. So dito ko sinampay sa sauna. No, yung iba kasi hindi na kasya doon sa ano, and hinahabol ko nga yung matuyo siya kasi nga around 7 kailangan na naming umalis dito at mag-book ng Grab papuntang airport. So yan, and-enjoy na lang namin yung stay dyan. Okay guys, ahead of time, kinontak na namin si Kuya, yung nag-service sa amin nung dumating kami sa Hanoi, yung naghatid sa amin doon sa Bendisir Hotel. Siya na rin yung naghatid sa amin dito sa airport nung pabalik kami ng Manila. Kasi mas convenient sa amin yung nagre-rent ng ganon kalaking van kasi nga we are group of 7. So, but you know, kung konti lang kayo, pwede naman kayo mag-book ng Grab kasi mura lang naman yung Grab dyan mabilis at madali lang mag-book ng Grab. So, this is still Vietnam Airlines kasi two-way yung binook namin. And masarap din talaga yung mga food nila. Oh, dito pa lang namimiss na namin ng Vietnam. Hope we can go back, pero hopefully mga Burr months na, yung medyo malamig-lamig kasi mas masarap sa Sapa if sobrang lamig ng panahon. Kasi sa Hanoi, mainit hindi kami masyadong nakagala nun kasi summer nga yan sa Vietnam. And that concludes our Vietnam trip, guys. Thanks for watching. Bye!